Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening! Okay ba yung sounds ko? O dito lang sa loob? Magandang gabi mga kapatid! Kamusta po ang inyong maghapon? Nandito na naman po tayo para sa ating Bible study. Kaya tinatawagan ko po ang ating mga kapatiran na baka nakalimutan nyo po, may Bible study tayo ngayon. Siyempre kung nakalimutan nila, hindi na ako maririnig. Yan. Thank you Lord. Good evening po sa inyong lahat. Umuulan na po ba dyan sa inyo mga kapatid? Dito, medyo. Kaya thank you Lord. Magandang gabi po sa mga Montiel family. Sister Sophie, ang sharing mo. Waiting na kami. Okay. Dudes, ayun si Dudes oh. Ayun ko lang nakita ulit si Dudes. Si Dudes. Ayaw niya sabihin yung totoong pangalan niya. Magagalit na naman kay tata yun. Alam niya na yun, Dudes. Kamusta ka dyan? Hindi. Babae to, oo. Magandang babae. Dudes, how are you? Sister Melva Di Maano, magandang gabi po. Kay Sister Virgie Alamag din. Good evening kapatid. Brother Leo Solis. Sister Estelita Castillo, magandang gabi po. Brother Darwin and Sister Mau. Sister Rose Iwata, good evening, Sister Rose.
Sister Tess and Brother Tony Malabonga, good evening. Sister Ami Hernandez, magandang gabi. Ang laki nung anak ni Kring, no? 8 point something na pounds. Oo, ang laki nga nung, nakita niyo ba sa picture? Tapos normal. Oo, thank you Lord talaga. Tapos parang ang laki-laki na niya agad. Nag-smile pa dun sa video niya. Sister Eileen, good evening. Sa Lipa. Sister Letty Garcia, Sister Let. Magandang gabi, Sister Let. RJ and Alpha, good evening. Sister Linda Javier, magandang gabi po. Sister Joy Rapa. Sister Ana Riales, good evening. Sister Corazon Perez. Corazon Perez ba? Hindi si Sister Bebot, ano? Taga Pinagbuhatan. Sister Corazon. Good evening, Doc! Doc Mon! Hi, Doc! Grabe sa payat si Doc, no? Ano na siya? Ha? Oo nga eh. Doc, kain na ulit tayo, Doc. Pumayat ka na eh. Kain na tayo ulit. Sister Cora, Pastor JB, good evening. Sister Judith. At kay Brother Rene. Brother Rene, thank you Lord sa kagalingan mo. Brother Johnny Hernandez, good evening. Sister Venus Soriano. Ganda naman, Venus Mahal Soriano. Sister Weng at kay Tita Luz, good evening. Sister Rogelie Abaga. Sister Jiv Nuwas. Sister Fenara, magandang gabi po. Sister Kring, good evening. Sister Sol Tejero Banga. Sister Sol sa Mahogany. Okay. Good evening, Sister Sol. Kay Sarah Jane. Si Sarah Jane, kamukha niya si Maha Salvador, no? Doon sa picture niyang kaninang ganda. Sister Beng. Si Sister Beng na ang payat na ngayon. Oo, congratulations, Sister Beng. Sal, gayahin mo si Beng, oh. Payat na niya eh. Sister Cecil, magandang gabi po. May question pala tayo, mga kapatid. Ang question ko po sa gabing ito, na sana po ay sagutin nyo kaagad, kamusta po ang bahay ninyo ngayon? May kaugnayan po sa ating Bible study. Kamusta ang lagay ng bahay ninyo ngayon? Sample? Sample. Masaya. Tahimik. Payapa. Ganon, Minister Jeff and Marichu, good evening. Sister Lisa Albaran. Sister Rose Enriquez na nasa Singapore. Sister Sally Flores. Sister Nor Kalingasan at lahat po ng mga taga-Katandala. Sister Luma Nuke, good evening. Sister Regina Mariano at lahat po ng mga taga-Santa Quiteria. Sister Ana, Sister Beth, Sister Regina, Sister Inday Mosquera, good evening. Sister Evelyn Villanueva, Minister Ali, good evening. Sister Eloy, Sister Irene Ginto. Sister Irene, kamusta si Brother Rafi ng Kating Kabanatuan? Magandang gabi sa inyo. Brother Rafi, papalakasin ka ni Lord ulit. Thank you, Lord. Brother Patrick Besite, Sister Mers Villanueva, kamusta ang birthday mo, Sister Mers, kahapon? Sister Menchi, good evening. Sister Jerlyn Sangkap, good evening. Nanay Sel, Sister Connie Caudilia. Pwede na, ay, hindi pa.
Hindi pa. Hindi pa po kami kasi nagwe-welcome ng tagalabas po para po sa inyong kapakanan. Kaya kami rin po ay hindi pa rin pumupunta sa ibang lugar. Ano po, bigyan nyo lang po kami ng konting panahon. Kailangan daw po 14 days na straight na wala nang magkakasakit. Ayan, COVID-free na. Thank you, Lord. Sandali na lang po yan. By first week ng October, end of first week ng October, pwede na po yan. Sister Rosie Magtibay, good evening. Sister G. Aquino. Sister Marisa Roraldo. Sister Gemma Dimaano, good evening. Oo, nagkaroon ng confusion sa birthday ni Sister Gemma. Sabing nag-message pa siya, sorry sa confusion. Sabi ko, basta happy birthday sa'yo. Sister Abby Nario, good evening. Kay Sister LV and Brother Robert Nario. Sister Jocelyn Kaibigan. Sister Veronica Malanum. Saan yung Malanum? Hindi, narinig ko ng Malanum eh. Hindi ko matandaan kung saang outreach natin. Pangasinan? Taga Pangasinan. Sister Teres Serrano ng Baguio. Good evening. Sister Elsa Sahul. Sister Betty Trivino Katakis. Kalaka? Aba. Hello, Sister Betty. Si Sister Isa Kabahugay taga Kalo. Tama? Masalisi. Sister Isa, magandang gabi at maraming salamat po. Sister Christina Gamara, Levi, Ray, and Jacob. Brother Bernie, Sister Vivian, good evening. Di na tayo nagkita. At sa aking inaanak na pogi, good evening, Joshua Telos Reyes. Sister Josie Denaco, good evening. Brother Eloy Sahul, Minister Ed. Minister Ed, salamat. Kay Paul and Carla, good evening. Namimiss ko na si Kuya Luke tsaka si Matthew. Parating na si John. Pwede bang Mary naman, no? Dalawang lalaki na yun eh. Sister Carmen Mahia, magandang gabi po, Sister Carmen. Sister Weng Kawilan, good evening. Sister Lily Gavina, Sister Amor and Brother Ray Fulgencio, Brother Jess and Sister Charity Evangelio, Sister Relly Danganan, Sister Nida Hernandez, good evening da. Good evening Ima. Si Sister Connie Montinola Suarez, good evening. At kay Nanay Aning. Sister Lorna Pehi. Uy, si Ara, oh. Ara. From Japan. Good evening, Ara. Sister Evelyn Amutan. Sister Au de las Alas. Good evening. Ay, si Victor, oh. Escondo. Hello, Victor. Oo, si Victor nga ba? Ang Olaf, di ba si Victor? No? Ay, hello! Kamusta ka na dyan? Thank you, Lord. Talagang blessed na blessed. At 3 a.m. pala kila Nida Hernandez. Oo. Good morning. Good morning, da. Ninang Rem, Pastor Oying, good evening po. Sister Gina Baksal, magandang gabi po. Sister Zeni Baez. Sister Mel Lalog. Medyo maulan daw sa Katandala. Dito din po. Thank you, Lord. Good evening, Sel, ng Palakpakin. Sister Joy Dirica Fort, magandang gabi. Sister Noemi Domingo. Si Sister Noemi pala ay taga ano na siya, Sampaloc. Taga Manila na ngayon. Oo. Lumipat na yata si Sister Noemi. Sa beach. Doc, sabi ni Doc,
Sabi ni Doc, hello, buffet na. Wala pa, sarado pa Doc ang buffet. Kaya magtatagal ka pang payat. Man. Ano yung bag niya? Doc, kay pastor na lang daw ang bag mo. Anong bag niya? Basta daw. Ayan. Wala pang buffet, Doc, kaya magtatagal ka pang payat. Tsaka wag ka nang bibili nung tinanong mo sa akin. Papadalan kita kasi binila na kita. Huwag ka nang bibili nun. Okay. Walang sumasagot. Kamusta po ang bahay ninyo? Sister Minda Gonzales, good evening, Sister Minda. Sister Mavel, Kaluwalhatian, good evening. Sister Lilia Miranda, good evening. Good evening na rin kay Sister Crisbel na anak niya na nasa Hong Kong. Ay hindi, sa China pala. Sister Jam Mercado, question for the day. Sumagot po kasi kayo. Ayan o, nilagay na ni Jam mismo. Sister Emelita Cordova Soriano, good evening. Sister Nida Galardino. Sister Veron, magandang gabi. Marami nang sumasagot. Ayan. Sabi ni, eto na, papunta na ako. Medyo late lang pala ako. Sister Melvi Tungkab ng Baguio, good evening. Sister Jovelyn Nuas, magandang gabi. Sabi ni Brother Jess, tahimik po. Dahil nag-iisa ako. Si Lord ang kasama ko. Aba, ay nasaan si Sister Charity? Okay. Good evening, Sister Mai and Brother Ves ng Los Baños. Sabi ni Minister Ali, tahimik po sa bahay, walang tao. si Minister Ali lang mag-isa kasi sa worship center natin. Sister Josie Umayam, good evening. Si Sister Minda, pauwi from Tarlac habang nasa biyahe, watching siya. Yan, Sister Minda, ingatan ka ni Lord. Sister Gina Gatmayta ng Japan, good evening. Sister Gina, good evening, Tikya. Sabi ni Sister G, ang bahay po namin ngayon ay medyo umingay dahil sa aking apo. Pero masaya at mas dumami ang halaman sa paligid dahil may time mag-ayos ng mga plants. Thank you, Lord. Sabi ni Sister Mel Lalog, payapa at masaya. Salamat sa Diyos. Sabi ni Sister SP, okay naman ang bahay. Madalas merong nag-bake at napapadalas ang kain dahil sa delivery ng mga kids. At maberde dahil sa halaman. Okay lang po yan, Sister SP. Mas maganda po yata ang tumaba ngayong mga panahon na to kaysa pumayat. Huwag na munang magda-diet po. Delikado. Oo. Pero wag naman kayong kain ng mga bawal na pagkain po, ha? Ang sinasabi namin, wag magda-diet, wag na hindi kayo kakain. Pero ang kakainin, yung mga balanced diet po. Baka naman araw-araw, puro milk tea. Pero kumakain naman po kami ng gulay. Sister Sol Domingo, good evening, Sister Sol. Kay Sister Ami Hernandez, pinagpala ni Lord kasi nadagdagan daw ulit ng apo ang kanilang bahay. Diba? Yung Malanum sa Alaminos. Okay. Mga taga-Alaminos, Pangasinan, magandang gabi po. Sabi ni Sister Rosie Magtibay, masaya po at maayos. Good evening, Sister Nora. Good evening, Kaka. Sister Linda at KB. Sister Jeline Legaspi. Magandang gabi, Sister Jeline. Sabi ni Sol, Masantos Yalabi, Comfy Fam. Brother Christian Reyes. Ano yun Pangasinan Sister Tess Magat, good evening. Sabi ni Sister Letty, ang bahay namin ngayon, laging may tao dahil work from home.
masaya at payapa. Yan. Sabi rin ni Nanay Sel, masaya at payapa. Parang nag-usap sila ni Sister Letty, no? Magkasunod pa talaga. Sister Edith Ocampo. Maya Pabengi, Sister Edith. Sabi ni Sister Amor, mapayapa po at masaya sa awat grasya ni Lord. Sister Beth Marasigan, good evening. Sister Jamie, good evening, Brother Angkor sa Tomango. Brother June and Sister Lenny Vertusio, good evening po. Sister Sharon Nagit, magandang gabi. Papang at Mamang. Sabi ni Nida, pandemically quiet but happy because we are enjoying each other, eating together. Oo nga, puro pagkain pinopost mo din. Nakakagutom. Cooking unlike before, just buying and ordering. Sister Lynn Lucky, good evening po. Brother Bonjing. Sister Elma Rigor, good evening. Sister Remy Andres, magandang gabi po. Sister Rita, good evening. Sister Net Mercado, good evening. Nanay Norma. Sister Mimi Soledad, good evening. Sister Chona Malunes. Good evening, Grace Blanquera. Good evening. Kamusta na si Brother Bert? Tsaka si Sister Yoli. Sister Jean Peñada, good evening po. Sabi ni Sister Cora, masaya at Paskong Pasko na. Ang aga ng ano ni Sister Cora. Ang galing nga eh. Kuya Ernie, good evening. Sister Vicky, good evening. Vicky de Rosario. Nasa kabilang bahay pala Sister Charity. Sister Telma Mariano. Sister Telma, patuloy na pinalalakas. Malakas naman siya eh. Sabi ni Sister Jeline, ang aming bahay ay magulo dahil may tao na nagkakalat. Dahil bawal lumabas ang mga bata. Pero ang aming paligid ay maberde at ma-healthy. Dahil natutong magtanim. Ang dami nga harvest ni ni Sister Jeline. Kamatis, meron silang ampalaya, may mga, nagga-garden sila. Ang dami niya laging harvest. Sister Marisa Uchi, na nasa Japan. Buti pa sa Japan, nakapasyal na siya. Kasi disiplinado daw ang mga tao doon. Ano daw ang question, sabi ni Sister Rita. Sister Rita, time na rin naman eh. Sister Joyce and Simulata, good evening. Sister Joyce, Miranda na nga pala siya. Sister Nani Dikitanan, good evening. Brother Dennis Cortero, magandang gabi. Sister Daisy Goyena, Sister Days. Ay, naku, miss na miss ko na yung buko pie natin, Sister Days. Sister Venus Carambas. Sister Offie Carrion. Sister Nancy Colina, Brother Mike and Sister Angie Sotomango. Sabi ni Sister Judith, ganap at kasiya-siya, alive in Christ. Very good na sagot yan. Masaya po at galak na galak. Sabi niya, thank you Lord sa kagalingan ni Brother Rene. Sister Karen Beltran, good evening. Sabi ni Sister Tess Malabonga, lagi pong tahimik dito sa aming bahay. Laging tulog ang aming baby. Sister Femi, Brother June. Good evening po. Sister Belen Aguito. Sabi ni Sister Tess, thank you Lord, nakalipat na po kami sa sariling bahay namin sa General Trias. At unti-unting napapaayos ang extension. Tignan mo nga naman, pandemic pero nagpapa-extend ng bahay. Si Lord ang provision, sabi niya. Happy birthday kay Ethan. First birthday ni Ethan na apo ni Sister Offie Carrion. Happy birthday din kay Martina Zoe Belmonte. Happy birthday, Zoe. At kay Sister Cheska Apaya. Hello din po kay Sister Heidi Sarne
na pamangkin ni Sister Mercedes Pega at kay Brother Janus Tolentino, apo naman ni Senyora Blanco. Birthday din? Birthday din pala kasi sinabi mo pakibati lang eh. Hindi mo sinabing birthday eh. Sister Glo Garcia, Sister Milet Cruz, magandang gabi po. Sister Elena Cancio, Sister Karen Bulaon, Sister Marina Tomas, Sister Linda Alcance, Minister Ray Danganan, good evening. Ayan, okay. Pwede na tayong magsimula po mga kapatid. Thank you Lord. Maraming salamat po sa tanong ninyo at makinig po kayo sa Bible study natin ngayon kung bakit itinanong kung kamusta po ang lagay ng bahay ninyo ngayon. Alam ko naman po, kapag si Kristo ang nananahan sa anumang bahay, lagi po itong, tama yung sagot ni Sister Judith, ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Yun dapat ang state ng mga tahanan natin, basta tayo po ay na kay Kristo. Pandemic man o hindi, kailangan ganun lagi ang kalagaya. Pwede na? Kalagayan ng ating bahay. Ayan. Maraming salamat pong ulit mga kapatid sa atin pong interaction. Alam nyo, dito na lang po kasi tayo nakakapag-usap, kaya binibigyan natin ng panahon yung usapan natin sa isa't isa. Kaya sa susunod, damihan nyo naman ang sagot. Ito pa, may humabol. Sabi ni Sister Geraldine Sangkap, masaya at palaging may kagalakan dahil din po sa Word of God na palaging napapakinggan. Everyday routine na po na may malakas na speaker at lahat kami ay nakakapakinig. Maganda na rin po ang paligid dahil natuto pong magtanim ng mga halaman. Ayan, sa lahat po ng mga nakikinig sa malakas na speaker sa Laia, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. Oo, mangampanya tayo mga kapatid. Ikampanya natin ang salita ng Diyos sa mga panahon na ito. Kailangan po yan ng lahat ng tao. Kaya i-share nyo po, mga kapatid, share nyo yung ating live streaming para marami pong mga makapakinig at ma-encourage po at ma-bless sa mga salita ng Diyos na napapakinggan po nila. Thank you, Lord. Para po sa ating opening prayer, Minister Otan, para sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa masarap na paggising. Masarap na pagtulog, Panginoon, na pinagkaloob niyo, Panginoon. Muli, nandito kami, magpupuri, aawit sa inyo, Panginoon, at ibabahagi ng aming pastor ang mensahe na pinapaabot niyo po sa amin. Magturo po kayo sa aming lahat. Kami lahat ay nakikinig, Panginoon. Lord, sa aming pagtitipon, walang ibang matataas sa pagtitipon namin, kundi kayo lang po, Panginoon. Sa aawit, sa tutugtog, Panginoon, kayo po magbigay ng karunungan para lahat ng practice ay maawit nila at makadarating sa inyong trono. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami nagkatipon-tipon. Pangunahan niyo po kami, samahan niyo po kami sa gabing ito para ang buhay namin bilang isang Kristiyano maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid, mga nanonood po sa kanilang mga tahanan. Yan mga kapatid, naalala po ba natin ang ating exaltation noon bago po tayo mag-praise and worship? Kamusta ang ating tahanan? Maunlad, masaya, makadiyos, sa awa at pagpapalan ng Diyos. Thank you, Lord.
Amen. Praise God. Tayo po magsimula na. Magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Handa na ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ngayon ay aawit na ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Kaya tayo po tayong lahat at sumabay po kayo sa pag-awit, sa pagbigay ng parangal sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sige po, awit tayo mga kapatid. Patuloy pa rin, pupurihin. Patuloy pa rin, pupurihin. Patuloy pa rin, sasambahin. Patuloy pa rin, dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin, pupurihin. Patuloy pa rin, sasambahin. Patuloy pa rin, dadakilain Panginoon Hesus Kristo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Patuloy pa rin. Patuloy pa rin, pupurihin. Patuloy pa rin, sasambahin. Patuloy pa rin, dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin, pupurihin. Patuloy pa rin, sasambahin. Patuloy pa rin, dadakilain Panginoon Hesus Kristo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y lagi sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang maghihiling? Purihin ang Panginoong Hesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humatot ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka magkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Hesus. Humingi ka at ikaw ay
ay bibigyan ng matuka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y lagi sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at lupa maliban sa pangalang Jesus. At tangi-tangi ang pangalan ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang iba sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Walang iba sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasabitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso mo, sasapitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw ang hanap. Laman ng
isip ko'y laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, dakila ka, Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Again, good evening sa lahat ng Comfy Family. Good morning sa ibang dako ng daigdig. Pag madaling araw, ano ba ang tawag natin dyan? Bed. Magandang madaling araw. Morning na rin pala yan. Ano? Meron ding hapon sa Europe ba yan? Ha? At sa Japan, hindi ko alam kung anong oras ngayon. Okay. Yung ating pag-aaral ay pagpapatuloy ng ating awit 119. It is the glorious and the greatness and the glory of God's Word. Tanungin ko uli kayo kasi may kaugnayan yung ating pag-aaral sa alphabet ngayon ng Hebrew. Kung maalala nyo, nung unang-una kay Sister Remy, Alep, kay Pastor Oying, Lamed. Ano kaya ngayong gabi? Ayan. So, kamusta ang inyong mga tahanan? Okay, ulit. Kamusta ang buhay? Ano ba yung isa, yung susunod? Kamusta ang ating paglilingkod kay Lord? Ayan, eto na yung huli. Kamusta ang inyong tahanan? Amen. Kasi may kaugnayan nito sa tatalakayin ng ating fellow elder, si Pastor JB. Pero bago yan, meron munang gustong bumati sa mag-asawa. So, tingnan muna natin itong babati kila Pastor JB and Sister Cora. Bakit kaya? Ayan. Good day po! Hello! Naririto po kami upang magpasalamat kay Lord. Una po sa lahat, sa balita namin na COVID-free na po ang lahat dyan sa ating Comfy Family. And we would like to say happy anniversary din po to our mommy and daddy. We are blessed to have them. At
naririto din po kami to share our life verse to everyone. And we are really very, very, very happy po to have this. Ito po ang aming pinanghahawakan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Si A po, i-read niya po para sa inyo ang aming life verse. Psalms 23, the Lord our shepherd. The Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest, and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be my house as long as I live. Thank you, Lord. Salamat po. Ang life verse po na ito ay lagi namin pong dinadala at lagi po namin isa sa puso. Ito po ang lagi pong naggagabay sa amin, pamula sa aming mga gawain hanggang po sa aming mga pamumuhay. Thank you so much, Lord. Salamat din po at nandyan kayo ang Comfy Family at ang aming mga pamilya, most especially ang aming mga magulang na naggagabay po sa amin. Sa panahon po ito, sa kabila po ng lahat na nangyayari, hindi po kami pinababayaan ng Diyos at most especially ng aming mga magulang. Lagi nila kaming ginagabayan at they see to it na nagkakaroon po kami ng salo-salo sa pamamagitan po ng every night prayer together po ng buong family na lagi po ginagawa namin sa araw-araw. Again, thank you so much po and we would like again to greet our mommy and daddy together, kids. Happy anniversary! Thank you po! Thank you, Sister Apple, at sa iyong declaration. Kamusta ang Comfy household? Okay, ulit. Sa declaration kasi, di ba, meron tayong tawag natin dyan. Yun yung ating dinideclare talaga eh. Kamusta ang Comfy household? Amen. Thank you, Sister Apple. At happy anniversary, Pastor JB and Sister Cora. Ilang taon na lang. Golden na yan. Ha? A quick review. Kasi yung pangatlong tatalakayin natin sa alphabet ng Hebrew ay Beth. B-E-T-H. Abangan nyo mamaya at si Pastor JB. Ito'y may kaugnayan kasi sa salitang Beth pa lang ay matutuwa na kayo. Di ba meron kayong nalalaman diyang Bethlehem o Beth. Ano pa bang Beth ang makikita nyo sa Bible? Ano ba ang ibig sabihin ng Beth? Ayan. Kung yung Aleph, yung kay Sister Remy, ang literal meaning niyan ay to study. Oo, to study. Kasi ang mga Hudyo, ang study ay priority sa kanilang buhay. Kaya nga nakakatuwa dito sa atin ngayon sa Pilipinas. Natutuwa ba kayo sa nangyayari sa merong hearing ba yan sa House of Representatives sa ating education? Pagdasal natin, mga kapatid, kasi itong Aleph, pag-aaral. Binibigyan nila ng priority ng mga Hudyo. At napakaganda naman kapag ang isang tao ay nag-aaral kasi nakaka-gain siya ng knowledge. Pero ang Aleph, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, hindi lamang knowledge. Alam nyo kung ano? Wisdom and understanding. Ayan ang kakaiba. Kasi it is inspired by God. Yung pinalaki ni Pastor Oying, Lamed. Ito yung tallest letter ng alphabet ng Hebrew. Kaya ang ibig sabihin niyan ay royalty. It represents the King of Kings. Alam niyo ba yun, mga kapatid? At yung sa ngayon naman,
At si Pastor JB na, abangan nyo. Yung lamed kasi, ang ibig sabihin din, it represents the heart. Kasi nasa middle siya ng Hebrew alphabet. Ano, ha? So, tingnan natin. Tsaka yung Aleph din, mga kapatid, ibig sabihin din yan ay the ineffable aspect of God. Pag sinabi ineffable, it is too great to utter, kumbaga, yung aspect ng ating Panginoon Diyos. Attributes yung pinag-aaralan natin. At ang ibig sabihin din yan ay God's revelation and God's presence. O eto na, si JP, dito sa Hebrew alphabet na, ayan, glory to God, glory to God. Tunghayan na natin, ito, matamang makinig tayo sa ating Bible study, si Pastor JB. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat tayo magkakasama-sama na naman sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay hango sa Psalms 119 verses 9 to 16. Ito po yung pangalawang bahagi ng mga 8 verses na sinasabi natin sa mga naunang pag-aaral. At ito po ay pinangunahan ng Hebrew word na Bet. Pero bago po yan, kaya po nitong tayo kasal muna ulit. Sige po, o banal naming Ama, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa amin, lalo na po itong pagbibigay mo sa amin ng puwang sa iyong banal na oras. Patnubayan po niyo kami na maganap sa amin ang aming matutunghayang katotohanan dito at gayon din po sa lahat ng kabataan na mararating ang pag-aaral na ito. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, gamitin po ako upang mangusap sa mga tao at upang makita ang glory. Wala pong aangkin ng mga pagpapalang ito, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po. So, ito nga po tayo, mga kapatid, at sa Psalms 119, verse 9 to 16, sa New King James Version. Ito po ay, ang title nito yung Bet, nakalagay sa inyong mga Bible, Bet. For the purpose of a better, clearer study, atin muna ilimit ang ating pagbasa sa verses 9 to 11. So, kung kayo ready na, sa verse 9. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Sa Tagalog naman, ito ang sinasabi. Awit 11, 119, 9 to 16. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo kong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Purihin po ang ating Panginoon. So ito nga po tayo, ang ating pag-aaral ay pinamaritan natin na David's Pathway to Personal Purity. At ang subtitle po natin ay The House of Reformation. Ito po ay kinuha sa Psalms 119, 9 to 16 and coupled by Matthew 7:7. Ang mga reference po natin, ang mga pag-aaral natin sa Compi, yun po sa inyong lingkod na mga personal experience and insights at ilang internet. Mas especially po si Charles Spurgeon at sila Matt Slick. Kumuha tayo ng ilang mga passages sa kanila. Maraming salamat sa kanilang generosity to share the blessing of the Lord to them. So, ano nga ba ang unang natin dapat makita? Yung Hebrew letter na sa alphabet na Bet, ang ibig sabihin pala noon ay dwelling place or house. Kaya nga, pag nakita natin Bethlehem, ang ibig sabihin ay house of bread. Nagkataon naman, doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, kung saan siya ang ating bread of life. Ang isa pa ay yung Bethsaida, which means the house of peace or house of peacing. Dito pinanganak ang mga unang apostol, si Pedro, ang kanyang kapatid na si Andres, saka si John, si James, saka si Philip. Thank you, Lord. Meron pang isa, Bethany. Ang ibig sabihin naman ng Bethany ay house of affliction. At it also means the house of dates. So maraming dates doon. Yung masarap na pagkain sa dakong yun ng Israel. So, by using this as the house, Bet then, as Psalms 119, 9:16 says, ito yung tatawagin natin house of reformation or house of formation. That's where we derive the subtitle.
Yung Psalms 119, 9-16, meron siyang prominent place, napakaganda. Out of the 22 verses, inilagay sa doon sa padalwa. At ito ay very exclusive sa mga young people. Of course, all ages, but most especially our millennial. The most striking feature of Psalms 119, tulad ng mga sabi na natin, ay halos lahat ng verses doon ay pinapangunahan ng salita ng Word, anong iba't ibang tawag sa Word of God, sa batas ng Diyos, tulad po ng Psalms 119, 9-16 na ito. Doon sa verse 9, nakita po yung Word. Verse 10 is commandments. Verse 11 is Word. Verse 12 is statutes. 13 rules. 14 is testimonies. Precepts doon sa 15, and statutes and Word doon sa 16. So it's all over Psalms 119. David's pathway to personal purity. Praise the Lord. Merong isang rhetorical question sa verse 9. At ito po yung uri ng pagtatanong na hindi naman naghihintay makasagutan. At kalimitan, yung nagtanong ay isa na rin ang merong sagot. So ano po ang tanong na yon? How can a young man keep his way pure? Verse 9. Let's deal with a young man. Youth is the season of impression and improvement. Young men are the future of society. Sabi natin, sila ang pag-asa ng bayan at ng simbahan. The fear of the Lord, which is the beginning of wisdom, must begin in youth. The strength, the aspiration, the unmarred expectation of youth, they did not only information but inclination, that one that will magnetize them, pull them. Critical turning point ito, yung the younger, the better. But any older becomes harder and harder to reform because of man's deeper and deeper attachment to the Word. Anong ibig sabihin naman ng cleanses way? First of all, pag sinabi natin way, it means pathway. It refers to the lifestyle, how a young man can establish a lifestyle that's consistent with God's teaching. It is more than just behavior modification. He's talking about deep change that's enough to put someone on the right path for life. The expression does not absolutely convey the impression that the given young man is in a corrupt and discreditable way which requires cleansing. Though this be true of all men, originally, sa Isaiah 53:6, this could not be the case with this young man sa verse 9-16. The very inquiry shows that his heart is not in a corrupt state. The desire is present, the direction is required. So naghahanap siya. So hindi totally siya na ganong kalaki ang kasalanan. The perils of the obstacle na nakita agad natin dito. How shall he become and retain practically holy? He is but a young man, full of hot passion and poor in knowledge and experience. How shall he get right and keep right? Never was there a more important question for any man. Never was there a better time for asking that at the commencement of life. He wishes to choose a clean way, to be himself and clean in it, to cleanse it of any foulness which may arise in the future, and to end by showing a clear course from first step to the last. Thank you, Lord. Other obstacle. They are open to multiplicity of interests, some of which are personal impurity, coarse literature, dirty pictures, and addiction, among many. Most of our young men have so largely slipped their old heritage, yung mga lumang kaugalian na minan natin sa ating mga magulang, tulad ng mga orasyon, mga pagdadasal, pagpunta sa simbahan, pag-alang sa magulang. They have cut adrift from the past. Nakalimutan nila ito. To them, to be old-fashioned is, with them, to be silly. Para bagang old-fashioned ka na. Another obstacle that obstruct the effort of our young men to maintain their manliness is the engrossing love of money. Marami tayong millennials na nasa stage na earning a lot of money. Hindi man, pero yun ang nakakamagay sa kanila na desire nila. So the recourse is spiritual reformation. The way of life of the man has to be cleansed from the sins of this youth behind him and keep clear of the sins which temptation will place before him. This is the work. This is difficult, very difficult. Let him become a practical disciple of the Holy God, who alone can teach him how to overcome
the world, the flesh and the devil, the trinity of defilers by whom many a hopeful life has been spoiled. The world, the flesh, and the devil, yan ang trinity of defilers, yan ang ating kalabang mortal. He is young and unaccustomed to the road. Let him not be ashamed, often to inquire his way of him, who is so ready and so able to instruct in him. The answer is by taking heed or guarding it according to your word. Though the question suggested common sense and pressed home by daily occurrences, it is not to be answered by unaided reason, nor when answered can direction be carried out by unsupported human power, such as the psychiatrists, the psychologists, and those that are outside the coverage of Jesus Christ. It is ours to ask the question. It is God's to give the answer and enable us to carry it out. So it's all about God. So 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 2 Timothy 3:16. All Scripture is for personal sanctification. In God's Word, we find the path to personal purity, making our heart a home for the Word of God. There He will find light for His sickness, comfort for His weariness, and company for His holiness. Ang goal ng Psalms 119 verse 9 actually ay taken from Psalms 119 verse 1. Dito kasi na-encourage ang psalmist sa sinasabi na, "Blessed are the undefiled in the way who walk according to the law of the Lord." Praise the Lord. So, here comes the fivefold path to personal purity by King David. King David is the person in authority when it comes to this portion. He had traveled the course. So, I think this is a narration of his experience when he was young. The first one is praying. Instead of just saying it, declaring it rhetorically, might as well say, "Lord, how can I give my life to you?" Sa verse 9. A. By turning to God in prayer, converting desire into prayer to make it not only a part of a wish list, but a prayer for God's blessing, lifting up his heart desires to Yahweh Makadesh, the Lord who sanctifies. Sa 1 Peter 5:6-7, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He might exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Prayer is also an expression of one's desire to be pure. Psalms 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Psalms 119 verse 9. How can a young man make his way pure? This is a prayer also that is common to all mothers, to all who love their children, and all mothers love their children. Prayers teaches us, Jesus Christ teaches us that He not only regards the prayers of faith when offered by those who need help, but of course, He also considers the prayers of faith when offered on behalf of those who need help. A good example is the modern day saints natin, sina Saint Monica, the mother of Saint Augustine, for more than 25 years, prayer to change Saint Augustine, the young man of many vices. Not going any farther, sa atin po, ang aking inay, ang inyong mga magulang, si Mama Ligaya, Mami Ligaya, ito po ang kanyang sharing sa atin. Talagang kanyang prayer at what happened. Nakita natin naman ang resulta. All of them napapunta sa straight path. So, praying is number 1. Number 2 is seeking God's will with all our hearts. Yan ang verse 10. Sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. So there's a spirit of urgency. Pursue relentlessly. Please take note. David sought God and found Him, but we have found Him in a far better way. We have already found God, the Son, the Redeemer, the Savior, when David looked to the Lord and trusted God for the coming Messiah. We can look back and see
the great work of the Lord in the cross. You have found Him. It is finished. So, kumbaga dapat higit ang ating maging capacity to seek God with all our heart, because lahat ay naganap na ay propesya pa lamang sa panahon ni David. Seek God with all your heart. It means to desire Him, want Him, need Him above any and every other desire, want, or need. The heart is the seat of emotion, of desire, sa Romans 10:1, of love, sa Mark 12:30 and 33, and of reason, sa Mark 2, and verse 8, of belief, sa Romans 10:10, and of trust, sa Proverbs 3 and 5. It is also from the heart that you are to do God's will, Ephesians 6:6. It is with all of what you are that you are to seek God with your entire being, Matthew 22:37. Love the Lord with God with all your heart and with all your soul and with all your mind, Matthew 22:37. Please take note. David, being a man after God's own heart, his life is in full harmony with God. His life is in synchronized with God. He has given his heart to Him completely. It is David's life for God that motivates him to obey what God commands. That is why he says, "Do not let me stray wanders from your command." Huwag mo pabayaan ako mapalayo, mapawalay sa iyong mga utos. Praise the Lord. So number 3 is by hiding God's word in our heart. That is verse 11. How do we hide God's word in our heart? Memorize the word so that the Holy Spirit can bring it to you remembrance when you need it. You can then be comforted, corrected, guided. 2 Timothy 3:16, kanina ating nabasa. Doon sa Ezekiel 11:19, and similarly sa Jeremiah 31:33, Hebrews 8:10, a new heart is created to us so that we can receive all the word of God at wala na sa batong tapyas. And I will give them one heart, and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. Ezekiel 11:19. Please read also Jeremiah 31:33 and Hebrews 8:10. Maganda po ang sinasabi doon. Why hide God's word in our heart? Bakit natin tatago sa ating puso? So that I may not sin against thee. Yan ang pangalawang bahagi ng verse 11. The Bible keeps you from sinning, but sin keeps you from the Bible. So, watch out. Bakit ka lumalayo sa Bible? Kasalanan naglalayo sa iyo. Bakit wala kang kasalanan? Kasi malapit ka ngayon sa Bible. Life can be brighter by not putting out darkness, but by putting the light, putting Jesus Christ, His Word. Psalms 119:105. Thy word is a lamp into my feet and a light into my path. Psalms 119:105. Taking into consideration the generic sins of men, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, let's see how it matches with the Word of God. Sa 1 John 2:15-17, sabi sa verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but from the world. The world is passing away, along with its desire, but whoever does the will of God remains forever. 1 John 2:15-17. What are the manifestation para malaman natin na talagang ang salita ng Diyos ay nasa atin ang buhay, nasa atin ang puso? Isa rito is this: when God's word is hidden in our heart, praises come out of it. Praise to you, O Lord, verse 12. Number 2, when God's word is hidden in our heart, you can speak of God and His word. With my lips I have declared all the judgment that come from your mouth. So New King James Version, King James Version. And para sa NASB, with my lips I have told all the ordinances of thy mouth. You have the word in you. It's about time to declare it outside. It is inside out. Praise the Lord. Number 3 is when God's word is hidden in you, there is rejoicing that flows out of you. I have rejoiced in the way of your testimonies.
as much as in all riches. Verse 14. Statute is the formula where a rule or a regulation like that they are rules. Yung sa ating pagkain, dietary. Kung anong kakainin mo, anong gawin, alin ang sustansya, alin ang dapat, ang magandang kombinasyon. And how might you rejoice as one rejoices in great riches? Mayroong kwento, nawawalan isang kusing out of 10 na makita, great rejoice. May nawawalan isang tupa out of 100 na makita, great rejoicing. Mayroong sinabi na super ang ibinigay na pagpapala, ang dami na yun, sasabi mo, we are rejoicing. But of course, we are rejoicing not because of the blessing, but because the Word of God is in us. Proverbs 16:16, how much better is to get wisdom than gold and to get understanding rather than be chosen than silver. Number 4 is by meditating on God's precepts. Verse 15, I will meditate on your precepts and contemplate your ways. A precept is a rule of moral conduct. God wants us to act morally, in holiness, with love and truth. To contemplate means to consider God's ways, means to regard or pay attention to think over and over about the scripture, to try and discover new depths of its meaning, new application of its truth, to make it part of us in and out, body, soul, and spirit. That is meditating. Number 5 is delighting and not forgetting. Verse 16, I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Delighting. To delight in the word means that someone who will have desires that conform to God's will for their lives. He who delights in the Lord is someone who will have desires that conforms to God's will for their lives. What do you mean by taking delight in the Lord? Taking delight in the Lord means that our heart truly finds peace and fulfillment in Him. Without God, there is no peace. And number 2 is, and not forgetting. Colossians 3:16, 17. Let the word of Christ richly dwell within you as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do in words or in deed, do it all in the name of the Lord, giving thanks to God the Father through Him. So whether you are dancing, cooking, studying, driving, walking, think of the Lord. Do every task for the Lord, and you will not forget the Lord and His Word. So in summary, yun nga pong objective ng Psalms 119, verse 16, is taken from Psalms 119, verse 1. Naulit na po kanina. At inulit-ulit natin, blessed are the undefiled in the way, who walk according to the law of the Lord. Psalms 119, verse 1. Yan ang inspirasyon. Unang verse sa Psalms 119. So here comes David's fivefold path to personal purity. Again, David is the person in authority. He had traveled the course, so this one is true and believable. This is now for all of us who will listen, who will understand, and who want to be on the right path. Number 1 is praying. Instead of just saying, declaring, say, Lord, how can I keep my life pure? 9a yan. Seeking God's will with all our heart. Isaiah 55:6. There is an urgency habang siya'y matatagpuan. By hiding God's word in our heart, memorize, dapat pumasok sa ating kaloob-looban, sa ating puso. Jeremiah 31:33. Thank you, Lord. By meditating on God's precept, digest, observe. And number 5, delighting and not forgetting. So, in conclusion, also a challenge, doon sa Matthew 7:7 NLT version, sabi doon ay, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. We should seek to live pure lives continuously, to glorify God and thank Him and to honor Him. Not only to be morally good, being nice, but to please God because He loves us and He's our God who sanctify us and preserve us, our Jehovah Makadesh. Jude 1:1, to those who are called, sanctified by God the Father
and preserved in Jesus Christ, Jehovah Makadesh. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. Thank you, Lord. Glory, glory, glory to God. Mga kapatid, huwag nating kalimutan again yung mga bagay na napakahalaga, yung salitang Beth. Ang ating tahanan. Naalala nyo ba sa Psalms 127, 1 and 2? Ang tawag dyan ay the inception. Ang sabi riyan ay, unless the Lord builds the house, the work of the builders is useless. Lord protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. Meaning to say, inception, ibig sabihin yan, the beginning. Make the Word of God the center of our home and make the Word of God the center of our labor. At yung sabi ni Pastor JB, paalala, pagdarasal natin lagi, ang how can yung mga bata ay makapamuhay ng malinis. Narinig nyo ba yung lagi nating na sasabi? Ang kabataan, ang pag-asa ng kinabukasan. Totoo yan, mga kapatid. Pero nararapat lamang na gawin ng mga kabataan ang sa atin, sa CSM, at sa lahat ng mga kabataan, mga kapatid. 1 Timothy 4:12. Let no one despise your youth, but be an example to all believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and purity. So, ang mga kabataan, ang pag-asa ng kinabukasan na merong pananampalataya kay Lord, na merong mabuting pag-uugali, na merong kalinisan sa pamumuhay, pinapatnubayan ng Espiritu Santo, at ang kanilang buhay ay alinsunod sa salita ng Diyos. Yan ang ating kinabukasan ng mga kabataan. Mamuhay tayo ng katulad dun sa pinagpalang buhay. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimonies and that seek His testimonies and that seek Him wholeheartedly. Kaya ang kabataan na nagkaroon ng regeneration, transformation, justification, sanctification, sila ang ating inaasahan. Of course, ang buhay nila ay alinsunod sa salita ng Diyos. Thank you, Lord. Sa Psalms 119, na laging ang puso ay wholeheartedly sumusunod sa salita ng Diyos, nakatago ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, kaya mini-meditate, mini-memorize, ino-obey. Pagdasal natin lahat ang ating mga kabataan na maging ganito ang kanilang pamumuhay na sumusunod sa salita ng Diyos. In Jesus' name we pray. Let us pray. Again and again, maraming salamat po sa pagkakataong ibinibigay niyo sa amin na maipaabot ang iyong salita sa lahat ng dako ng daigdig. At ang grasya para ito'y maipapay po mula. Again, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. Glory to God. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.
祷告。